Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today alikat pag-usapan natin itong naging post no ni Sir Alex Bonifacio. Sa Twitter po ito no. Oh. Sabi ni Sir Alex dito, kaya pala tahimik na si Raffy Tulfo about sa PCSO. Isang dinner sa Malacanang lang ang katapat ng hayop na to. Like and retweet para mapatulfo ko. Wow. PS, asawa ba niya yan? Bakit kamukha ni Vice Ganda? Ato guys, nakikita niyo naman sa caption, ayan, sabi ko, no, Idol Rafi getting cozy with the Marcoses, 2028 election bet ni PBBM. Naalala ko na naman yung sinasabi ni Maharlika. Sabi ni Maharlika na niluluto daw ni FL Lisa ang tambalang tambaloslos at saka Rafi Tulfo. So dito, pero may nag-comment dito na itong photo daw na to, medyo matagal na. So, we're not 100% sure as to when to kinuha. Pero, isa lang ibig sabihin. This photo was taken before the PCSO investigation. Okay? Ayon sa isang nag-comment. However, sabi nga dito ni Alex Bonifacio, just to add, I remember Tulfo's sister that was Duterte for corruption in the DOT. Mahilig daw mag-book ng buong 5-star hotel para mag-staycation gamit ang pera ng bayan. That I'm not aware. Ayan. Now, sabi rito ng mga netizens na nag-comment, palakayin natin. Okay? Naging parte ng si Idol daw. Okay? Sabi dito ni Annie and Brood, naging part na ng Millionaire Criminal Syndicate. Sabi ng Iska, bagong gahasa. Diyos ko po, ano ba klaseng tuhod ang yan? May libag. So, ito daw. So, sabi ni Daddy Dudes, nabusalan na. Okay? Sabi ni Net Fashion RK, napasakan na ang Belat Este Billones ang maingay na bunganga ni Raffle / Raffy Tukbol na yan. Sabi ni Tripulante, ganyan naman yan si Raffy Tulfo, sa una lang maingay. Kinukuha lang ang sipat siya ng tao. Like sa seafarers na ipinaglalaban daw, until now, walang ingay, nusulsulan siguro ng pera. Sabi rito ng Chinese character, itag mo basically you're tagging the wrong person. Yan, napaka-disrespect naman kay Vice Ganda. Sabi ni Hikare. Sabi ng isa dito, sorry but I beg to disagree, mas maganda di hamak si Vice Ganda. Sabi ni Eliza Araneta Marcos, Soberano. Haba ng pangalan. Baka isa na din yan sa mga maswerteng lucky bettors, 2x the luck. Sabi ni Lurag, yung nakasuot ng orange ang alalay ni Vice Ganda. FL Lisa daw. Ganito lang naman kasi yan. Meron bang papasok sa politika na sole purpose of serving the country? You know, here's the thing guys. I really feel bad if this is very true. Okay? Kung totoo man to, na ang magiging 2028 no, bet ni PBBM ay si Raffy Tulfo. I voted for PBBM. Okay, despite of all the controversies of the Marcoses during the martial law, during the administration of Apulacay, binoto ko pa rin siya. Give him the benefit of the doubt. No? Naniniwala po kasi ako sa kabutihan ng tao. Siguro isa na doon dahil sa naging kasama niya si VP Sara. Plus the fact that I saw a very, sabihin na lang natin, genuine na, paano ba? There's something about Senator Amy Marcos na sobrang nagustuhan ko. Kaya binigyan ko ng suporta yung kapatid. Diba? Again, hindi po ako loyalista. No, isa lang po akong botante na naniniwala na through the administration of PBBM, mas mapapabuti niya. Dapat ganoon naman talaga diba? Every single president, dapat mas pinapabuti niya yung kanyang pagsisilbi. No? Dapat hindi nagsastop yung growth, hindi nagsastop yung excellence, hindi nagsastop yung mga
the more na nagiging better nga yung presidente, no? Yung kanyang governance, yung kanyang administration, yung kanyang leadership, yung standard ba ay tumataas. Okay? But the way I see it right now, napakalaking question na. I mean, there's a very big questions about his leadership, no? Hanggang ngayon, ako tahimik, pero mas madalas, I'm waiting for, sabihin na lang natin, mga results ng kanyang ginagawa. I don't want to make any comment so far, no? Kasi ayoko sa lahat yung papaasahin mo yung mga tao, tapos hindi pala mangyayari. Only because sinusuportahan mo si BBM. Diba? Walang ganun dapat. Anyway, meron din ako isang video na nakita dito. Yan. Dito naman tayo sa TikTok. Meron sinabi rin dito na narinig ko, okay, sa isang video ni Secretary Paras, no, or Congressman Paras. I'm not sure kung ano ba siya, pero nakalagay kasi madalas doon sa kanyang video siya si Secretary Paras. Pakinggan muna natin to, then tingnan natin yung comment section. Wala sa pwesto, siya ang personalidad na may totoong bagahe. Si Senator Raffy Tulfo ang politiko ngayon na dapat wala sa pwesto. Siya ang personalidad na may totoong bagahe at isang pamantayan na wala pa man sa pwesto sa pamahalaan ay kargado na ng pang-aabuso sa karapatan ng isang tao. Dinadaan niya sa sariling due process, ang lahat ng reklamong isinusumbong sa kanya ng mga taong di umano'y naargabyado o di naman ay gusto lang sumikat at pag-usapan ng publiko. Ang ugaling ito ay daladala niya hanggang sa Senado, tingin niya sa kanyang sarili ay ang pinakamataas sa lahat at kayang-kaya niya tapatan at pagbintangan ang lahat ng kanyang nakakaharap maging alagad man ito ng batas. Walang pinag-iba si Tulfo kay Senator Risa Hontiveros na sa pagtatanong pa lang. And guys, medyo nagluloko lang sandali. Ulitin natin. Si Senator Raffy Tulfo ang politiko ngayon na dapat wala sa pwesto. Siya ang personalidad na may totoong bagahe at isang pamantayan na wala pa man sa pwesto sa pamahalaan ay kargado na ng pang-aabuso sa karapatan ng isang tao. Dinadaan niya sa sariling due process, ang lahat ng reklamong isinusumbong sa kanya ng mga taong di umano'y naargabyado o di naman ay gusto lang sumikat at pag-usapan ng publiko. Ang ugaling ito ay daladala niya hanggang sa Senado, tingin niya sa kanyang sarili ay ang pinakamataas sa lahat at kayang-kaya niya tapatan at pagbintangan ang lahat ng kanyang nakakaharap maging alagad man ito ng batas. Walang pinag-iba si Tulfo kay Senator Risa Hontiveros na sa pagtatanong pa lang nito ay guilty ka na. Matatandaan, 3 years ago, sa isang episode ng Itimbre Mo kay Tulfo na pinalabas sa News 5 Everywhere, pinagharap ni Sir Raffy ang inirereklamo na si PFC Raymond Canlog ng Philippine Army nang di umano ay babaeng pinangakuan niya ng kasal na si Daisire Seraos. Tinawagan ni Sir Raffy si PFC Canlog upang sagutin ang reklamo ni Seraos. Nakiusap si PFC Canlog na mamaya na lang siya magpaliwanag at sila ay papunta sa isang kritikal na lokasyon ng operation. Pinahiya siya ni Raffy Tulfo at sinabihan na yung mga kasamahan niya ang kritikal dahil duwag siya at tumatakbo sa laban. Iiwanan lamang daw niya sa ere ang mga kasamahan niya, marahil dahil sa gusto niyang ikabit sa pagtanggi niya sa kasal kay Seraos. Later on, PFC Canlog was reported killed in the encounter with BIFF. He died fighting the terrorists. Dito mo makikita na sobrang kapal ng mukha ni Raffy Tulfo. Hindi yan dapat magkaroon ng kahit anong national position. It is a mistake that he is in the Senate. Isa pa, makikita rin na sa mga alagad lang ng batas kagaya ng police, army at iba pa matapang si Raffy Tulfo pero sa alagad ng PCSO na harapan ang panloloko sa publiko ay tila napakalambot nito. Ito ba ay dahil sa may mas malaking tao sa likod ng PCSO na hindi kayang banggain ng magaling na Raffy Tulfo? Ito naman ang isyo na nais bigyan ng linaw ni Adrian Pascual, kung sino nga ba ang malaking tao sa likod ng PCSO. Ayun, yung mic ko pala naka-off. There. So, ang nag-post nito ay si Pangit one day ago. Yan, credit to the owner. So, nirepost niya lang yung video na yan. Now, tingnan natin yung comment section. Sabi dito sa sabi ni Weng Petit. Palakay natin guys para mas lalo nyo ma-appreciate. Sabi dito ni Weng Petit,
tumahimik ng bigla about sa Lotto LOL. So sabi ni Tammy Lover, isa ring kurap na inayupak na to. Sabi ng isang Joselito Lucob, di ba nung nag-imbestiga ka sa general manager ng PCA, grabe tapang mo, parang kainin mo na siya, bakit ngayon biglang lumambot, wala ka palang kwenta. Sabi ng isang Jessie Pascual, bakit nga naman nananahimik ka na Mr. Tulfo sa PCSO? Bakit kaya tumahimik siya? Sabi ng isa rin dito. Ito. Oh. Daming bilib ko noon kesyo for president daw. Daming bilib noon kesyo for president daw. Nawanan ka lang, oh. Oh. Sabi ni Jer Katil, matik, busog ang bulsa. O, sabi ng Jovram, bilyon lang naman katapat ni Tulfo, tahimik na. Ito, isa lang to sa mga supporter ko no ni Raffy Tulfo yon. God bless Raffy Tulfo. Money Talk, sabi ni Julius Balili, ayon sa isang Joe Valecci 393, si Raffy Tulfo biglang tumahimik ng history tungkol sa PCSO sa magkanong dahilan. Okay? Sabi ng Ella, wala namang booking na money-money. Bernadette Love, part ng sama-sama tayo maging milyonaryo. Ayon naman sa isang Randy Batal, pag Marcos pa ang pagpalo ng okay, hindi natin maintindihan. Pero we'll try to read yung kanyang comment. Pag Marcos pa ang pagpalo ng Pilipinas, magoragot jod na mga magatuahan ni Marcos para yayaman sila. I don't understand that, pero sa mga nakaintindi, pakitranslate. Sabi ni Jax and Welch, duda ko kay Raffy Tulfo. Yan, sabi ni Brown American, sana tanda ng mga Pilipino, mga politiko ay servants natin. Tayo ang nagpapasahod sa kanila, kung gusto nilang igalang sila, dapat tayo ang dapat nilang igalang. What? Talaga ba? Sabi ni Janice Langres, alam na syempre. Sabi ni Ludivido Vinson, tingin ko po na abuso na po ang karapatang pantao. Sabi ni Jet Lebert, Cabarles, tama, baka nadala na sa kwarta. Yan. Sabi ni Jesse Ordonez, never, never. Imagine niyo guys, nasa mahigit 500 na nag-comment dito, karamihan dito guys, is binabati ko si Raffy Tulfo. Diba? Binabati ko si Raffy Tulfo. Ngayon, ito bang pambabatikos kay Raffy Tulfo tungkol sa kanyang Abuso sa karapatan ng isang tao. Sa kanyang mga itong opinion ng mga tao. Kakasuhan din ba ni Raffy Tulfo yan? Ini-insinuate ng mga tao na yan, di ba? Na tumanggap si Raffy Tulfo ng pera. Sinabi kasi ni Maharlika, ayon din sa naging video ni Maharlika in the past, siguro, months na, no? Diba? Sabi ni Maharlika na ino-offeran daw tong si Raffy Tulfo ng 1 bilyon ni F. Elisa para hindi na raw gisahin si Mel Robles. Okay. So, kung papansinin nga natin yung mga naging action ni Raffy Tulfo, may mga pagbabago nga. Ngayon, ang tanong, totoo ba ang aligasyon sa kanya? And yung picture po na pinakita natin, galing kay Alex Bonifacio. Ang pagkakaalam ko nga rin, this was taken. No, you can correct me on this one. This was taken before the PCSO issue. Diba? Pero may sinabi na rin si Maharlika. Na may nilulutong ang tandem itong si F. Elisa between Raffy Tulfo and Martin Romualdez. Okay? At may nakapagsabi din sa atin, diba, na hindi daw si Pinsan ang bet ni PBBM, kundi si Raffy Tulfo for 2028 election. Diba? Hindi ko alam kung anong
kung ano ang magiging reaction dito ng mga anti-Tulfo pero pro-BBM. Ako, pag nangyari yon, yan yung endgame support ko kay PBBM. Diba? Yan yung endgame support ko kay PBBM. Pag ginawa niyang bet to for presidential 2028, I'm sorry. Endgame talaga yan. Anyway, so dito pa lang, no? One thing lang din, no, na you have to understand. And siguro sabihin na lang natin naging, na-experience ko during the 2021-2022 campaign season. Imagine niyo guys, no? Yung panahon ng administration ni Apo Lakay, hindi pa ako buhay nun. Pati yung pag-declare. Yung nangyari nga yung people power, sanggol pa ako nun. Diba? At ang bata pa ako nun na nangyari yung people power. Tapos dahil sinusuportahan ko lang si PBBM, kailangan kong pag-aralan lahat ng mga naging kaso ng mga Marcoses. Para mahanapan ko ng paraan kung paano ko kayang ma-explain sa mga tao na kung ano man yung ginawa ng mga magulang ni PBBM during their time. It's nothing to do with him. Di ba sabi nga ni Normis Suarez, yung kasalanan daw ng ama, hindi daw dapat ma-inherit ng anak. Paano ang tanong dyan? Paano kung ganito? Yung kasalanan ng ama, mas malala pa ang maging kasalanan ng anak. Diba? That's a question. And I really feel bad. Kasi I can feel kung gaano ka genuine yung puso ni PBBM. Pero sa mga nababalitaan natin, sa mga expose ng ibang tao, nakaka-puzzle na rin. Tapos may mga recording pa tayo naririnig. Diba? May mga recording pa tayong mahirap ma-deny. Hindi mo kailangan ipaliwanag eh. Mas lalong hindi mo rin kailangan i-deny. Diba? Kaya minsan napapatanong din ako eh. Bakit nga ba hindi sila kinakasuhan, FL Lisas, itong sila Maharlika? Maharlika na lang. Gumagamit siya ng ibang tao para kasuhan si Maharlika. Bakit hindi kaya directly si FL Lisa ang magkaso kay Maharlika? Total, si Maharlika, siya lang din naman yung tinitira. Diba? Imagining mo these people have history. Itong mga taong to na nasa picture natin, they have history. Now, ang tanong dyan, what kind of history do they have? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. After nito, pag-usapan natin ang sinabi ni Secretary Paras. I think yan yung susunod na yung oblo. Diba? Masyado mabibigat din yung mga sinasabi.